Magandang araw! Maaga kaming gumising at umalis sa bahay para pumunta dito sa bukid ng uncle ko dahil magpapapitas daw sila ngayon ng mga tuyong turo at andito nga ako para magluto ng para sa umagahan namin. Pinasama nga pala ako nila ate dito para meron silang tagaluto ngayong umagahan para dire-diretso daw sila sa pagpipitas. Dito na kami dumiretso sa bukid at halos magkakasabay nga lang kami na dumating dahil nagluto pa raw sila ng kanin na babaunin dito sa bukid. Nasabi niya ate sa akin kahapon na maaga kaming pupunta dito kaya naman kahapon pa nga lang ng hapon bago bumili na ako ng isdang pang-ihaw ngayong umaga. Pagdating namin dito, nagpaapoy na nga kaagad kami dyan para maisalang na yung isda at baka maabutan pa ng bilasa. 2.6 kilos etong isda na nabili namin at nasabi kasi nung katabi naming namimili kahapon na masarap nga raw itong pang-ihaw. Nagpatulong na rin muna ako dito sa kapatid at pinsan ko para naman maisalang na nga rin kaagad itong isda at hindi na maabutan pa ng bilasa. Natatawa pa nga sila dyan sa ginamit naming pantuhog dahil malaki raw at akala mo naman daw ay manok yung lilitsunin. Nung maisalang na nga namin yan ay ako na lang yung nagbantay at pumunta na nga sila dun sa taniman para kumuha na ng mga tuyong turo. May baon nga rin pala akong itlog na maalat at ilang piraso ng kamatis na pang-ulam din namin ngayong umagahan. Nung sumikat na yung araw at medyo mainit na, etong pinsan ko pinalilom niya na nga dito yung alaga niyang halabaw. Halos mag-iisang oras na nga nakasalang etong iniihaw naming isda. Nung pakialman ko nga itong pihiting mag-isa ay nalaglag na. Tinikman ko nga rin kaagad yan para alamin kung bilasa na dahil bigla na nga lang nalaglag. Pero ayos naman yung lasa dahil lang siguro sa sobrang naluto na. Alas 8 na nga ito ng umaga at paniguradong mga gutom na rin sila kaya naman tinawag ko na muna sila dyan para makapag-umagahan na bago ulit mamitas. Pupunta nga rin sila mama dito at dito nga rin daw sila mag-uumagahan pero wala pa nga sila dyan kaya naman mauuna na muna kaming kumain. Ewan ba pero parehas lang naman yung lasa ng pagkain kapag ka nasa bahay ka at nasa bukid pero mas masarap talagang kumain kapag nasa bukid. Bukod nga dun sa itlog na maalat na may kamatis, gumawa pa ako ng sausawan na bagoong na may halong lemon. May panghimagas din pala kaming pakwan ngayon dahil may nadala yung uncle ko. Wala kaming kasirolang dala at hindi ko nga alam kung paano ko iluluto yung dala kong itlog at ang sabi nga nila dyan na ibalot ko na nga lang daw sa putik bago ko ihawin. Isang pirasong itlog nga lang yan pero napakakapal nung putik na nailagay ko dahil napakahirap balutin kung konti lang yung ilalagay. Sinubukan ko lang muna sa isang piraso ng itlog para naman hindi masayang kung hindi maganda yung pagkakaluto. May ilang minuto ko nga lang yan na isinalang dyan at hinango ko na rin kaagad para makita ako kung maganda ba yung pagkakaluto. Para hindi maputikan yung itlog, ibinalot ko rin muna yan sa dahon ng gabi kanina bago ko ibinalot sa putik. Mas maganda rin pala yung putik na ginamit ko ngayon dito sa pagluluto ng itlog, hindi kagaya nung putik na ginamit namin sa pagluluto ng manok na talaga namang nagbibitak. Nagustuhan ko nga yung pagkakaluto sa itlog dahil hindi ako mahilig sa malasado kaya naman mamaya yung natitirang itlog ay ganyan na lang ulit yung gagawin namin. Nung mataas na yung sikat ng araw, tumigil na muna sila dyan sa pamimitas at nagkwentuhan na lang muna. May dala nga rin palang pangawil itong kapatid ko dahil malapit lang kami dito sa ilog at susubukan niya nga raw mangawil. Dito kami nangunguha ng maraming bildat at hindi na nga umaagos yung tubig dito nung subukan kong manguha. Sa unang kapapa nga lang ay talagang marami na nga kaagad na makukuha, yun nga lang ay maliliit pa. Mangunguha lang ako ng ilang piraso at masarap nga rin itong pang-ihaw. May mga isda nga rin pala itong tubig na to kaya naman dito na muna nangawil yung kapatid ko. Yung mas malalaki pa nga sana dito yung hinahanap ko kaya lang ay medyo mahirap ngang maghanap nun dito dahil madalang lang daw. Nakakailang hakbang pa nga lang ako nung makakuha na ako ng isang pirasong malaki at pati na nga rin tong pinsan ko kaya naman bumalik na ako sa kubo. Napakalapit nga lang nung tubigan na yun dito sa kubo kaya naman pagbalik ko dito sa may kubo ay isinalang ko na rin kaagad. Nung mga bata pa kami kahit inihaw nga lang na ganito ay talaga namang sarap na kami. Huli ko na ngang naalala na medyo may kakunatan nga pala itong ganito at bawal nga yan sa akin kaya naman etong pinsan ko na lang yung kumain. Hindi naman lasang putik kahit na hindi pa namin naibabad bago namin inihaw. Masarap nga daw yung lasa kaya naman nanguha pa nga ulit sila dyan ng bildat at nag-ihaw pa ulit sila. Masarap din daw kasi yung sukang sausawan kaya naman nagustuhan talaga nila. Nagtimpla muna kami dyan ng melon juice bago kami kumuha netong mga murang turo na lulutuin ko naman para sa pananghalian. Eto palang turo na sinasabi ko para itong sitaw pero mas maliliit lang. Wala kaming gastos ngayon para sa pananghalian namin dahil yung iluluto kong ulam namin na gulay ngayon ay dito rin lang manggagaling sa bukid. May tira kaming inihaw na isda kanina at eto na nga lang yung gagamitin kong pansahog. Hinimay ko na rin tong tirang inihaw na isda kanina para naman mamaya kapag ipansasahog ko na ay hindi nakasama pa yung tinik. Nagpaapoy na nga ulit kami dito para naman makapagpakulo na ng tubig habang nililinisan pa yung mga gulay. Pagkatapos namin kumain kanina, umuwi itong pinsan ko para kumuha ng kaserola para meron kaming mapaglutuan ngayon tanghali. Hinintay ko lang muna hanggang sa uminit na nga itong sinalang kong tubig bago ako naglagay ng bagoong. Hindi ko na nga ito iginisa at diretso na ako naglagay dito ng mga rekadong sibuyas at luya at pati nga rin tong tira naming inihaw na isda kanina. Hinihintay na lang namin na kumulo ito at nakapaglinis na nga rin sila ng bulaklak ng kalabasa na napitas namin kaninang umaga. Una ko na muna ditong inilagay itong turo
turo o pagkakulo at hinintay ko lang na medyo maluto bago ko naman inilagay ang bulaklak ng kalabasa. Mukha nga lang marami yung bulaklak ng kalabasa na ilalagay ko pero mamaya ay paniguradong eto nga yung unang mauubos. Nung malapit na itong maluto ay pumapatak na yung ambon kaya naman kanya-kanyang madali kami dito sa mga ginagawa namin. Medyo maaga pa ng konti para sa pananghalian at mabuti na nga lang at nagluto ako ng maaga dahil umaambon na. Kanya-kanyang pinaw na nga sila dyan para hindi maabutan ng ulan yung mga binibilad nila at napakasarap nga ng tulog dito nila papa at mahangin. Tuloy-tuloy pa nga rin sila ate sa pagbubuto nga dyan ng mga sitaw at ang sabi niya nga dyan ay hindi naman daw aabot dito yung ulan. Maya-maya pa nga ay inililom na namin tong mga niluto at pati na nga rin yung mga gamit namin dahil lumalakas na yung patak ng ulan. Mabuti na nga lang at meron ng nagawang kubo dito yung uncle ko at kahit nga umulan ay meron ng mapaglililuman. Tuloy-tuloy pa nga rin kami sa pagbubuto ng sitaw dito sa loob ng kubo at hinihintay namin na tumigil yung ulan bago kami kumain ng kanin pero medyo matagal na nga at hindi pa rin tumitigil kaya naman kumain na kami. Ganito lang kasimple yung ulam pero napakasarap kumain lalo na't umuulan pa. Maya-maya nga rin lang pagkatapos namin kumain tumigil na yung ulan. Mayroon pa nga rin pala kami ditong natitirang 3 piraso ng itlog kaya naman kako dito sa pinsan ko ay lutuin na rin namin. Kumuha muna siya dyan ng dahon ng gabi na ipambabalot muna namin dito sa itlog bago balutan ng putik para naman hindi madumihan yung itlog. Maganda yung putik malapit dito sa may tubigan kaya naman dito na rin kami nanguha. Pagkatapos namin makakuha ng putik ay pumapatak na nga ulit yung ambon kaya naman bumalik na kami sa kubo. Namimitas na nga ulit sila ate kanina ng sitaw pero napabalik nga dito sa kubo nung pumapatak na ulit yung ambon. Tinabunan na nga namin yan ng kahoy para maganda yung pagkakaapoy at maluto ng maganda. Nung tumigil na yung ambon kami na lang yung natira dito at nauna na nga sila mamang umuwi at meron pa daw silang gagawin sa bahay. Pwede nyo nga itong gawin sa itlog kung wala kayong dalang lutuan dahil maganda rin yung pagkakaluto. At pagsapit nga ng hapon nauna na kaming umuwi sa kanila dahil medyo malayo-layo pa ang uuwian namin. Yun lang, thank you for watching!